Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi ito pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga tilang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. At nakita nito ang mga tilang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga tilang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang salita ng Diyos. Ang gabay na ito ay galing kay Elaine Marie Factor. Mga espiritual na text. Ilang gabi matapos yumao si Mama, nakakita kami ng isang asol na notebook sa ilalim ng kanyang Biblia. Naalala kong nagsusulat siya rito paminsan-minsan. Nang mabuklat ko na ito, nalaman kong ito'y koleksyon ng quotes na nakuha niya mula sa Biblia at iba pang inspirational na libro. Ito ang pinagkukunan niya ng mga espiritual na text message na palagi niyang ipinapadala sa ibang tao. Naniniwala siyang makapagbabago ito ng buhay. Malay mo, baka gamitin ng Diyos ang mga salitang ito upang makipag-usap sa aking mga kaibigan. Sabi niya, ang ilan sa kanila ay masyadong abala para magbasa ng Biblia. Pero ang mga berso na ito ay maaaring humimok sa kanilang magbasa. Nang pumanaw siya, nakatanggap kami ng mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga natulungan. Tunay ngang ang maliit ngunit tunay na pagbabahagi kay Jesus ay nagbubunga.